In today's episode, pag-uusapan natin kung paano nga ba nababayaran ng utang na loob. Or dapat nga bang bayaran yun? Let's go, pag-usapan na natin yan. Kasi, minsan, I don't know to be fair minsan siguro tayo, kahit ikaw, dadating yan sa'yo. Hindi, kasi iba ka kasi talaga hindi mo man gustuhin, maaalala mo siya Sasagi siya sa isip mo, pero for me, ito siguro yung difference, hindi na para ipamukha mo pa dun sa tao. For example, may isa tayong pinsan. Tinulungan mo, lahat nandyan. Kasi mahal mo, pinsan mo, kailangan niya ng tulong, lahat. Dumating yung time, tinalikuran ka, ganun-ganun lang, and worse, kwento ko pa ng hindi maganda. Hindi na para labanan mo pa yung, ako nga yung nag-ano sa kanya ganyan-ganyan Alam mo, ito yung natutunan ko to one of my friends. Sapat nang alam mo sa sarili mo kung ano yung totoo, ano yung tama, hindi na para idikdik mo pa sa kanya. Alam mo yun? Kasi for me, ang utang na loob, hindi siya binabayaran Tinatanaw siya. I don't know kung agree ka doon. So, pag dumating na yung moment na sinumbat mo na siya o binilang mo na siya, panunumbat na yun. Paniningil na yun. Ang utang na loob at ang kabutihan, walang amount yun Maaari kasi ngayon, ang buhay ganito lang yan natulungan kita ngayon. Hindi mo naman na kailangang isipin pa na kailangan mo akong balikan. Hindi mo masabi kung kailan mo siya makakailangan na tutulong siya sa'yo o siya rin ang makakatulong sa'yo. Hindi na yung kailangan may logbook ka sa isip mo na, akong gumawa niyan, ako to. Tsaka ito kasi minsan ako, alam mo kuya, meron akong gantong idea May mga tao na mas third party sila, na mas nakikita nila na, for example, etong si employee na to, kunwari, kung di dahil sa'yo, hindi siya gaganyan. Alam mo ba ako most of the time, ang iniisip ko, blessing niya yun. Naging daan lang ako. Parang ako, hindi ko naman mararating yung meron ako kung wala rin ibang tao. Which is blessing ko yun. Nagiging komplikado lang talaga siya pag natapat ka sa mga taong Nagbibilang. yung nagagawa nila sa'yo. Correct. Ako, I cannot agree enough. Pero to add to that point, no, like ako, hindi naman ako, I'm not gonna go around and say I have all the capacity in the world to help and change the world, no. Like ko sinasabi, pag kaya ko, tutulong ako. At pag hindi ko siya isusumbat, tutulong ako. Maganda yun. Kasi ako, nabanggit ko to kanina. Kasi kung nangangailangan din ako, pero tutulong din ako anyway, naturally hihingi ka ng kapalit. Kasi may pangangailangan ka din So you might as well check two things. May kapasidad ka ba? Isusumbat mo ba? Kung may kapasidad ka at hindi mo isusumbat, tumulong ka. But more importantly, pag tutulong ka kasi, ako this is just my view, I'm not sure with everyone, no? My view is, pag tumulong ako, I'm helping someone to go a notch up in life. Like for example, sinabi mo kanina, di ba? Ano ba yung sabi nung, in effect, ito yung sinasabi nung kanta, kung maalala mo to in Tagalog na yung, walang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang nabubuhay. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Di ba? Ako, yung mindset ko is, maliit man o malaki man na itulong ko, that person will grow one way or another, nasa sa kanya yon. So, ganito ko siya titignan. So, dalawang conflicting values, so hindi lang to yung feeling ng utang na loob. Between the burden and the headache of debt of gratitude and the peace in knowing that you helped someone grow, I'll choose the latter. Bakit? Sa mundong ito, at the bare minimum, ang kaya mong gawing mabuti, tumulong. At may purpose yan. And God bestowed that purpose to us Ginawa kang vessel, ginawa kang kasangkapan ng Panginoon para tumulong sa tao. If you chose the burden of debt of gratitude, meaning magdudwell ka doon the feeling na bakit hindi niya ako tinulungan pabalik, ikaw may problema. Kasi you are given the opportunity to feel and experience the idea of peace in knowing that you helped someone grow. I'll take an example, no. Meron akong katrabaho years ago. Walang experience sa industry namin. As in, pumasok zero. I'd like to think hindi talaga siya madali i-train, and I had a feeling that time, years ago, 9 or 10 years ago, I had a feeling na people didn't want to help her or him
Tapos, ang binibigay lang sa kanyang trabaho, yung mga mini-skill work, yung mga type-type lang, copy-paste. Walang growth. Ako, sabi ko, I am a natural believer of people eh. Parang I don't care kung saan anong background mo. I don't care kung may experience ka dito. Ang sa akin lang, basta may will ka to learn. Tinulungan ko. Nag-spend ako ng time learning. Minsan nakakairita kasi paulit-ulit yung tanong, ang bagal matuto, ganyan. Years on, one of the best in my department. Only, sinaga ko lang, tinulungan ko lang. Hindi ko nire-remind sa kanya na tinutulungan ko siya. Para pag may kailangan ako, kasi mas mataas ang posisyon ko sa kanya eh. Hindi ko nire-remind sa kanya na tulungan mo ako kasi tinulungan naman kita eh. Di ba? Pero, I find peace in telling everyone else that person started from the bottom. Sinaga, tinulungan. So, kung kayo, may problema kayo about training other people kasi mabagal yung learning curve nila, look at this story. Mas mabagal ang learning curve niyan. Nasaan siya ngayon? Probably earning more than you. Ako, I find peace in that knowing na may imprint ako doon sa growth and development ng isang tao. I don't care about the amount of time that I spent, the headache that I went through kasi paulit-ulit yung tanong. Tinuro ko na to eh. Lagi na lang nagtatanong. Oo, kailangan mong disiplinahin ng tao by saying na sinabi ko to once, sinabi ko to twice, idikdik mo na isulot mo sa notes mo. Pero nag-grow yung tao. And that's because, number one, tumulong ka, pangalawa, hindi mo chinarge sa kanya. Nag-focus lang siya doon sa self-growth niya, sa sarili niya, instead na mag-spend siya ng additional time para bumalik sa'yo. Pag bumalik siya sa'yo, that's amount of time that the person could have used to grow herself or himself. Pero hindi mo chinarge sa kanya, so lahat ng effort niya for herself. Malamang nakakatulong na sa pamilya, malamang nakapag-invest na para makabili ng bahay, ng sasakyan, or whatever. That's because you help without expecting anything in return. And hindi pa ako required to do that, may ibang tao na pwedeng tumulong sa kanya. That's the idea of helping. That's the peace that it brings when you help someone and someone chose to grow with it. Oo, tsaka alam mo, dahil dyan sa kinikwento mo, na-realize na ako isang scenario na, kung ang pagtulong pala ay may requirement na paniningil, paano makakabayad yung mga walang kapasidad na gusto mo lang tulungan? Naisip ko lang to. Tumira kami dati sa Malate. Nung nag-aaral kaming tatlo, alam mo yan, dahil ikaw nagbibigyan ng allowance to, akin sinabangan ka namin, may dala kang McDo. Oo, na naka-long sleeve ka, naglalakad ka sa Nakpil. Sorry, Sinangag Express. Shout out. Naglalakad ka sa Nakpil, na nung ganyan. Anyway. Madaling araw, dangerous. Madaling araw, so nag-aantay kami. Dahil 15, may nakabarong, McDo, may allowance. Nakabarong na entry level. Yeah. Diba? Tapos, nakatira kami sa Malate, may isang street doon, San Pascual ang tawag. Nung time na yon, takot sila doon, nandun daw yung mga mababait na mga tao. Meron doon, may isa akong tinutulungan lagi, pedicab siya. Actually, yung pamilya niya sa pedicab nakatira. Inuutusan ko sila ng bagay or nakikisuyo ako ng mga bagay para lang maabutan ko sila. 20, 40, minsan ulam. Kasi nakahiga sila doon eh. Marami na nagsasabi na, bakit mo yung tinutulungan? Ganito sila. Alam mo, ang sagot ko lang, kung hindi ako, sino pang magbibigay ng chance sa kanila? Sino pa ang pwedeng magparamdam sa kanila na, uy, mabuting tao kayo? Sabihin na natin, di ko alam, di naman sa akin nangyari. O di kung isang araw, pag nakawan nila, wala akong magagawa. Anong gagawin ko? Ako kasi nag-invest ako sa relationship. Sa pagkain, ganun. Kasi parang ako, pwede ka naman magbigay lang eh. Pero ayoko kasing maramdaman nila na mababa sila. Correct. Kaya binibigyan ko sila minsan ng halimbawa, kuya, pakiano mo naman tong tubig. Di abutan ko lang ng 20. Para magkaroon sila ng pakiramdam na, uy, alam mo yun, may trabaho ako, may nagawa ako. Yung pagtulong ko na gano'n, kung iisipin ko ba, anong utang na loob ang masisingil ko sa mga tulad nila? Wala, di ba? So, ang pinopoint ko lang dito talaga, minsan may mga pagtulong na dapat wala ka nang makikita after it. Tumulong ka, period. Tumulong ka kasi yun na yung, ito yung pwede kong gawin eh. Ito na yung fair share ko sa community ko eh. Kasi, nagiging bilangan na lang naman yung utang na loob pag alam nilang may pwede silang ma-benefit sa'yo, mapapera man, mapapanahon, mapapower, mapakonnection. Kaya, yun lang, naisip ko lang dahil doon sa kwento mo, paano yung mga hindi nakakabayan? Correct. Paano sila? Saka, pag tumulong ka, dapat dignified. Dapat iwanan mo yung tao na may dignidad pa rin siya sa sarili niya. Ayun, ang ganda nun. Kasi pag tumulong ka naman para apakan lang yung pagkatao nila, Sa'yo na yun. please lang, huwag ka nang tumulong, salot ka sa lipunan.
If anything, big picture. If anything, ang pinaka-okay lang na maningil ka maningil ka, manumbat ka ng utang na loob sa gobyerno. Nagbabayad ka ng buwis di ba? Ayun nga, gobyerno Everything, naman. and tama lang yun, pero everything else sa society, kung nasaan man tayo sa bansa na to, even if magkakaiba tayo ng classes, magkakapantay tayo in terms of dignity, in terms of rights. So kung tutulong ka man lang din, tumulong ka lang, bigyan mo naman ng dignidad yung tao. Kaya nga humihingi ng tulong sa'yo, tapos aapakan mo, sisikuhin mo yung leeg. Huwag ka nang tumulong. Mag-MMA ka na lang. Tama. Diba? At sa naiisip ko ngayon, no, sa layo ng nilakbay, halimbawa tayo, kasi yung mga natututunan natin, galing to sa mga experiences natin. Oh. Alam mo, ito yung lagi kong sinasabi, na hindi ko lang makontext ng tama, kaya ang humble mo sa buhay. Kasi alam mo yung pakiramdam na wala. Oo. Kung ano yung meron kang extra ngayon, bonus mo yan. Kaya sino ka, pag dumating yung panahon na galing ka dito, meron ka may lumapit sa'yo, mas entitled, kaya kita, pero natatandaan ko yan. Yung ginagawa ko sa'yo. Kaya for me, na-realize ko ngayon, no? Kung meron ka mang utang na loob to anyone, bukod sa family parents, wag muna tayo doon kasi malamang sa ibang topic siya papasok pag utang na loob sa parents. May utang na loob ka sa sarili mo. Dahil, yung kabutihan mo sa iba, yung pagkapit mo, yung hindi mo pagsuko, utang na loob mo yan sa'yo. Kasi hindi ka sumuko, utang na loob mo sa kanya kasi nangingi ka ng gabay. Kasi, kailangan yung kabutihan na binibigay mo sa iba, katulad niya sabi ko nung sa episode natin na nakaraan, bigyan mo ng triple pabalik yung sarili mo. Diba? Parang hindi ka naliligaw. At saka utang na loob, ako for me, may bigger sort of parang societal implication yung pagsingil ng utang na loob unreasonably, unnecessarily. Kunyari, ako tumulong, naningil ako, sumingil ako ng utang na loob sa mga tinulungan ko, maaring naapakan ko yung mga damdamin nila, naapakan ko yung ego nila. Dalawang bagay lang yung pwede mangyari. Una, those people will use the pain as chip on their shoulders. Pero may 1A, 1B yan. As a chip on their shoulders to grow as a person, be better. The other one is to go back at you and hurt you. Tama. The other is, sa sobrang sakit ng ginawa mo, they'll just give up in life. When they give up in life, they give up on themselves. It can mean many things. Hurt themselves. Or the other, be inflict pain to others. Inflict pain to others, be a scourge to society. Kasi pinaramdam mo sa tao na yon na wala siyang magagawa. Aapakan mo yung pagkatao mo kung wala ka ng oportunidad, kung hindi pakinggan lang ang mga sasabihin kong masakit. Kasi tinulungan kita, wala kang magagawa. So, kung kayo, tutulong kayo sa tao, think of it that way. Baka kayo, sa kakasingil nyo ng utang na loob, nag-create kayo ng mga halimaw sa society. Yari ang next generation. Yari ang next generation. Magkakaanak ka. Sila di ba? Ang ganda nun. Simple lang. Yung mga nagkaroon, I don't want to jump on this topic, pero I'd like to think that a lot of people struggled mentally because unnecessary burden were passed on to them. Because siningil mo sila ng utang na loob. Irresponsibilidad mo naman yon. I don't want to delve on that deeper, but I'm just saying there's greater societal impact kapag naningil ka ng utang na loob and you don't do it the right way. Or even set the right expectations at the beginning. Kaya nga dahil nga sabi ko nga sa'yo, di ba? Yung sa sarili mo lang ikaw may utang na loob, ako nagbabayad ako ng utang na loob sa sarili ko. Ayan, kumuha ako ng masarap na tulugan. Bakit ba? Di ba? Utang na loob ko sa sarili ko na nakakapagpahinga ako ng maayos, nakakapagtrabaho ako. So, binabayaran ko yun, natutulog ako ng maayos dahil yan sa Salem bed. Correct. Oo. Yan lang. Wala akong ibang higaang pinili. Alam mo, kundi yun lang. Binayad mo yung katawan mo para kumayod, mag-grind, di ba? Yes, binigay ko yung katawan ko. Katawan mo literal. Oo. Tapos, para maibalik mo sa katawan mo yung ginamit mo sa kanya, kailangan paghiga mo, hindi masakit ang balikat mo, Yes. hindi masakit ang likod mo. Para hindi mabigat ang loob mo. Diba? Pag may maayos kang tulog, mas may maayos kang mindset na umiiyak yung anak mo sa taas. Diba? May utang na loob ako sa asawa mong pilransya yung mga damit ko. Kaya hindi po ako nagre-reklamo kay Dawson Carlisle na umiiyak po siya sa taas. Pero ayun nga, tsaka alam mo yun, sabi ko nga
yun na lang yung balik mo sa sarili mo, yung gawin mong komportable. Mm. Kaya, I always, gusto mo ba yung always? Always. Silent L, di ba? Kaya lagi, binabayaran ko na utang na loob sa sarili ko. I always go for something best na nahiga ng elephant, which is Salem bed. Saka dapat, pag magre-reinvest ka back into yourself, into your body, dapat value for money. Of course. Magsispend ka na lang din naman sa hihigaan mo. Alam, gusto mo ba yung lulubog ka ng kama hanggang ang lapag? May lifetime warranty. Oh, yun. Doon ka pupunta kasi yung kamang yan, hihigaan mo araw-araw, mamahalin mo, magkakaroon ka ng separation anxiety dyan. So pag nasira, ipagawa mo, parang relasyon nyo. Ang kotse nga, 3 years lang warranty. Kama, wala lifetime. What? Kaya para maniwala kayo sa mga pinagsasabi ko, alam nyo na ang gagawin nyo, guys. Bumisit. Gusto mo alam nyo na ang gagawin nyo, guys. Visit www.salem.com.ph. At kung Ganito kayo sasabihin. Ano? www.salem.ph. ako ang matalino dito, di ba? Sorry. Oo. Hindi. Pero siya talaga yun. At saka kung gusto nyo abot kamay, may free data kayo, ay, huwag kayong mag-alala, meron po sila sa Facebook, www.facebook.com/Salem_PH. Ganon din po sa Instagram/Salem_PH. And pag po kayong mag-hesitate na kontakin sila, dahil superb po ng kanilang customers. Huwag niyan kayo magbisita, mag-like and follow din. Like and follow and share. Magsubok na po kayo ng mga ihiga nyo, hindi po ako doon mapapahiya. Oo. Di ba? Kaya ayun. At dahil nga dyan, para sa usaping walang utang na loob, or para sa usaping Utang na loob, utang na umayos loob ka. lang, dahan kasi to. Para sa usapin na kung magkano nga bang utang na loob, for me, wala po siyang halaga. Dahil ang basehan lang po nun ay kung paano mo siya tinatanaw sa puso mo, sa isip mo, at kung hindi man masuklian ng ibang tao yung kabutihan o yung naitulong mo, okay lang, kaya wag ka magbilang. Oo. Dahil alam ng Diyos kung saan kanya ibibless, alam ng Diyos kung ano yung kabutihang nagawa mo sa iba. Dahil sabi ko nga, ang ginagawa mo sa ibang tao ay ginagawa mo din sa kanya. Ako, sa akin, utang na loob walang value kasi you're not supposed to charge that anyway. Oh. Hindi ka bangko. Pag nagpautang ka, walang interest. Saka hindi ka dapat collector ng tinulong mo. Diba? Pag tumulong ka, dapat sa mata ng tao, sa mata ng Panginoon, tumulong ka kasi mabuti kang tao. Oh. Magkaiba yun. Kung collector ka, magtrabaho ka na lang sa bangko. Ayan. Kaya dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa aming mga magulang na tinuruan kaming maging matulungin at maging mabuti sa kapwa. Mag-thank you kay Mama at kay Papa na malamang papanoorin nila ito ng times 10. Shout out. Kaya ayun, maraming salamat guys. Sana may napulot kayo at na-enlighten kayo at habang kumakain kayo dyan ng mani. Dahil mahaba-haba at marami-rami pa itong usapan na ito. At huwag po kayong magsasawang pakinggan kami. Saka, sa akin lang, no, kung meron kayong mga gustong pag-usapan namin, comment. Yes! Oo, isang guno nyo sa amin yan. Malay nyo, meron kaming masabing 2 may sense out of 1,300 na words. Yes. Diba? So, ayun guys, maraming salamat again. Ako po ay follow nyo po ako sa social media accounts ko on YouTube, Facebook, Instagram, Almira Shale, and yung In the Right Corner sa podcast. Madami na po kaming previous episodes. Pakinggan nyo po yan. Baka lang po kailangan nyo ng kausap. Pwede na po kami. Pag nagbabiyahe kayo, makinig kayo. Walang problema. Oh, at saan kanila ipa-follow bukod sa... Ako, sa Instagram lang ako may presence. Presence. Fight Dwayne Fight. Yan lang naman. Ayun. Maraming salamat everyone. Take care and we'll see you again. Bye! Bye!